What's up, Evanians? Right now, ang pag-uusapan natin ay kailan nga ba ang tamang pagde-devotion at paano ang pagde-devotion. Last time, share ko sa inyo yung mga format, iba't ibang klase ng format sa devotion. So, kung wala kang idea paano ginagawa yung devotion, ilalagay ko yung link sa description, panoorin nyo yun. And tinuro ko ng simple yung pagde-devotion ko at mabilisan ko lang siyang share. So ngayon, share ko sa inyo is paano nga ba or kailan nga ba talaga ang tamang oras ng pagde-devotion. My answer is walang perfect time or walang specific oras ng pagde-devotion na kapag nag-devotion ka doon, matutuwa si Lord. Pero pag sa ibang oras ka nag-devotion, hindi matutuwa si Lord. Walang ganon. Lahat ng oras ay perfect para mag-devotion ka. Okay? Pero, eto yan. Bago ko i-share kung ano nga ba yung pagde-devotion or kailan ginagawa yung devotion, kailangan maintindihan muna natin ano nga ba yung devotion. Devotion, devoted, yan, sa Tagalog, deboto, no? Ibig sabihin talagang dedicated ka kay Lord, inuuna mo si Lord, pina-priority mo si Lord. When we say devotion, hindi po ito yung writing na kapag nagsulat ka, nakapag-devotion ka na. Okay? Maraming tao nagde-devotion pero hindi talaga devoted. Bakit? Kasi ang devotion, hindi siya yung nagsusulat ka na ito yung nagbasa ako ng Bible, nagsulat ako, nag-devotion na ako. Hindi yun yung devotion. Part lang yon ng devotion mo kay Lord. Okay? Pag sinabi kasing devotion, ito yung alone time mo with God. Sabihin, nagiging intentional ka kay Lord. Sabi nga work out your salvation, and hindi lang yun, dapat wino-work out mo yung relationship mo kay God. So para ma-work out mo yung relationship mo with the Lord, you have to be intentional. We have to be intentional. Mag-set ka ng time na, Lord, kahit pagod ako, kahit nahihirapan ako, this time is para sa'yo lang. It's between me and you lang. So parang kahit nasa public place ka, kahit nasa bahay ka, maingay, para kang merong invisible room na kayong dalawa lang ni Lord yun nandun, nagwa-one-on-one kayo ni Lord. So, paano kayo magawa naman ni Lord? Kinakausap mo siya, tinatanong mo siya, nagpe-pray ka sa Kanya. At paano mo marireceive yung mga sagot sa'yo ng Lord? Babasahin mo yung Word of God. Kaya dyan tayo nagde-devotion or nagsusulat. Okay? So, hindi devotion yung nagsusulat ka ng mga natutunan mo sa Bible. Part lang yon ng devotion mo. Again, ang devotion, alone time yun with God, yung kasi nga, intentional ka kay Lord. Yun yung devotion, okay? Pero, sabi ko nga kanina, walang perfect time or walang mas the best time na oras kung kailan ka magde-devotion para mas pakinggan ka ni Lord, para mas kausapin ka ni Lord. Walang ganon. Pero may share ako sa inyo na personally, kailan nga ba yung mas maganda? Okay, mas maganda. Mas magandang mag-devotion kada umaga. Para sa akin, hindi tanghali, hindi gabi. Para sa akin, umaga eh. Pero minsan nagde-devotion ako ng gabi. Okay, lalo kapag na-late ako ng gising, tapos bigla akong may lakad, so hindi na ako makapag-devotion, tapos bigla sunod-sunod yung trabaho. So, pag-uwi ko na lang ako nagde-devotion. Pero, mas wino-workout ko na umaga mag-devotion. Pagkagising mag-devotion. Bakit? Kasi, kapag sa gabi ka nag-devotion, edi magpapasa ka ng Word of God. Merong mga application sa devotion, di ba? Paano mo ma-apply yun kung tulog ka? Di ba? So, hindi ka nag-devotion para after nun, i-apply mo sa panaginip or i-apply mo kapag tulog ka. Kaya talaga wino-workout ko na mag-devotion ako sa umaga para umaga pa lang. Wala akong ibang naririnig, hindi ko naririnig yung ingay ng mga busina ng mga sasakyan, hindi ko naririnig yung mga boses ng tao. Wala akong ibang ingay na naririnig kundi yung tinig lang ng Lord through His Word. At kung ano yung mabasa ko sa umaga na yun, all throughout the day until maggabi, pangahawakan ko yung Bible, pangahawakan ko yung Word of God, yung natutunan ko sa devotion ko, and i-apply ko. Best opportunity for me to apply the Word of God is yung kapag binasa ko siya ng umaga and then i-apply ko na all throughout the day. So para sa akin, magandang mag-devotion sa umaga. But again, hindi ibig sabihin na kapag nag-devotion ka ng umaga, mas may favor ka na kay Lord. Hindi ganun yon. All I'm saying is, akin personal, mas maganda lang sa umaga para umaga pa lang, yun yung almusal mo. Yun yung almusal ng spirit mo. Okay? So, umaga. Yan yung number one. Morning, mas okay mag-devotion. I-practice nyo yung discipline na yan. Number two, kailan maganda mag-devotion? Kapag napipilitan. May mga magsasabi sa inyo, or siguro tayo mga Pilipino, nasanay tayo na kapag napipilitan mo na lang gawin kasi wala na sa puso. Let's say for example, may nanghihingi ng donation, sasabihin, wag ka na magbigay kung hindi galing sa puso kasi baliwala yan. So parang ina-apply sa devotion na napipilitan ako mag-devotion, doon nga lang ako mag-devotion kasi wala na sa puso, hindi na maganda.
But let me tell you this, kapag napipilitan ka, yan yung best moment para mag-devotion ka. Bakit? Kailangan mo kasing maintindihan na meron tayong three parts. Meron tayong three being. Una yung flesh natin, ito mismong flesh natin. Sunod yung spirit natin na galing kay Lord. And yung soul natin. Yung soul na napupunta sa heaven or sa hell. Okay, so tatlo yan. Flesh, spirit, and soul. Yung flesh na to, ito yung vessel natin. Ito yung vessel ng soul natin. Yung soul natin, ito yung tumutulong sa atin na magkaroon ng emotion, matutong magkaroon ng mindset. Ito yung napupunta. Wala si for example, hindi mo nakalala si Lord, mas pinili mong mamuhay ng hindi na please si Lord. So itong soul na to yung napupunta sa hell. Or kapag tinanggap mo si Lord, namuhay ka para kay Lord, ito yung napupunta sa heaven. Yung spirit naman, ito yung connection or yung access natin with the Lord. Ngayon kapag tinamad ka mag-devotion, napipilitan ka mag-devotion, ang napipilitan lang sa'yo ay yung flesh mo. Pero yung soul mo, automatic gustong-gusto niyan ng devotion. Okay? So, wag mo nga hayaan na kapag tinamad ka, nawalan ka ng gana or napipilitan ka, wag mong susundin yung flesh mo. Kasi ito kasing flesh natin, makasalanan to. 'Di ba? Nakakaramdam to ng sexual lust, nakakaramdam to ng pagkatamad, ng mga nakakapag-isip to ng mga hindi magandang bagay. So, wag ka magpapatalo doon. Sikapin mo na mapalakas yung spirit mo. At pag napalakas mo yung spirit mo, tinutulungan niya na mabusog yung soul mo gamit yung word of God. So kapag tinatamad ka mag-devotion, mas ituloy mo. Kasi ang napipilitan lang dyan is yung flesh, pero yung soul mo gustong-gusto niyan. At kapag ka nag-devotion ka, mas lumalakas yung spirit mo. Okay? So medyo malalim to pero sana nagigets natin. Basta ang gusto ko lang sabihin kapag na pipilitan ka, wag mong sabihin na wag na lang kasi napipilitan lang ako. No, mas gawin mo siya. Okay? Mas gawin mo siya. And yung third best time ng pagde-devotion is kapag ka nagkasala ka. Maraming mga tao, especially mga Christians, tinatamad sila mag-devotions kapag ka after nila magkasala. Parang kinakain sila ng guilt. But tandaan natin, magkaiba yung nagkasala sa namumuhay sa kasalanan. Ngayon kapag ka nagkasala ka, huwag mong isipin na hindi talaga ako nagbabago. No, that's a big lie from the devil. Nagkasala ka lang pero hindi ka wag mong i-practice or wag mong panghawakan na palagi ka nang magkakasala. Nagkasala ka lang pero hindi ka sobrang nagkakamali talaga na ayan talaga yung buhay mo. So, kapag nagkamali ka, mag-devotion ka. Huwag kang lalayo kay Lord. Huwag kang lalayo sa grace ng Lord. Since tinanggap mo si Lord, may access ka na kay Lord. And pwede mo siyang kausapin, pwede kang humingi ng tawad sa Kanya. Diyan papasok yung repentance. So, do your devotion kahit na nagkamali ka, kahit parang may guilty ka, huwag kang magpapalamon sa guilt. Matinding kalaban ng guilt. I've been there. Maraming beses na akong tinamad mag-devotion dahil nagkasala ako, pero pinapractice ko na mag-devotion pa rin. Kasi hindi ko hinahayaan na lamunin ako ng guilt and ng shame. Kasi sabi sa Bible, there is now no condemnation for those who are in Christ. So hindi tayo nako-condemn. Just ask for forgiveness, ask the Holy Spirit to give us strength and to remind us na wag lumakad sa kasalanan but lumakad in purity. Okay? So do your devotion kahit na nagkasala ka. So para sa akin, yun yung tatlong best time para mag-devotion ka. And lastly, mayroon akong gusto i-share sa inyo. Ito yung tinatawag kong triple D. Itong D na to, discipline, desire, devotion. Kapag ginagawa niyo yung pagsusulat or yung journal na devotional journal, sa una talaga nakakatamad yan. Mahirap maging consistent sa pagde-devotion. Okay, darating yung time, merong linggo or months na ganado ka mag-devotion, tapos darating yung time kapag sinusubok ka na, nawawala na yung desire or yung passion mo sa pagde-devotion. Ang paggawa ng devotional journal at ang pag-i-spend ng time kay Lord, nagsisimula sa discipline. Ano yung discipline? Yung discipline, hindi yan masarap sa pakiramdam. Hindi tayo komportable dyan. Okay? Ayan yung mga times na napipilitan pa tayo. So, discipline nga eh. Dinidisiplina mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo pa gusto. Pero alam mong makakatulong sa'yo. Parang gulay. Ayaw mong kumain ng gulay, pero bilang disiplina sa health, kakain ka ng gulay. Hanggang sa eventually, magustuhan mo na yung gulay. So, ganun din yung spiritual. Tinatamad ka mag-devotion, pero simulan mo sa discipline. Disiplinahin mo yung sarili mo, mag-alarm ka, gumising ka ng maaga, mag-devotion ka para kay Lord. Sa Kanya ka unang mag-good morning. So, discipline. Kapag ka na-workout mo na yung discipline, darating yung moment na tinatamad ka, pero tuloy mo lang, darating yung time na nagkakaroon ka ng
relapse, hindi ka nakapag-devotion, pero okay lang yan, basta bumalik ka lang sa pagde-devotion until dumating sa punto na dinidesire mo na siya. Dumaan ako dito, yung dinidesire ko yung pagde-devotion, ibig sabihin, kasi ako makakalimutin akong tao. Pero ang hindi ko makakalimutan is kung nag-devotion na ba ako ngayong araw na to. Alam yan, nagre-react yung soul ko, nagre-react yung spiritual ko sa loob na, oh, hindi ka pa devotion. Kasi for example, hindi akong devotion ng umaga, diretso work, pag-uwi ng bahay, gabi na, gusto ko nang matulog, na antok na ako. Pero pag higa ako, nakapikit ako, parang biglang may gigising sa akin, hindi ka pa nakakapag-devotion. Gigising ako bigla nun. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ako nagde-devotion. So yun na yung dinedesire. Tinatamad man yung flesh mo, pagod na yung flesh mo, gusto nang magpahinga, gusto nang matulog, pero yung spirit mo hinihingi yan. Yung soul mo hinihingi yan. So ako ang gagawin ko, gigising ako nun, magde-devotion ako. So doon magsisimula yun. After mo sa discipline, nagiging desire mo na siya. And dahil nagiging desire mo na nga siya, andyan pa yung moment na nakakalimutan mo, pero kahit nakakalimutan mo, may gumigising sa'yo, pinag-remind sa'yo na mag-devotion ka na, darating sa time na ito na, yung last part is yung devotion. Ibig sabihin, non-negotiable na sa'yo. Kahit malungkot ka, kahit pagod ka, kahit nahihirapan ka na, magde-devotion ka. Hindi na question sa'yo na, Lord, magde-devotion pa ba ako ngayon? Galing naman akong church. No. Kahit galing ka pa sa lahat ng conference, biblical conference, kahit kasama pa yung mga pastor, mga bishop, mga prophets, di ba? Magde-devotion ka pa rin. Kasi personal time mo yun with the Lord. Okay? So, last level na to, devotion mo na talaga kasi devoto ka na talaga kay Lord eh. Okay? Simulan lang natin sa discipline and eventually mawo-workout natin yan hanggang sa maging normal na sa atin yung pagde-devotion. Again, ang pagde-devotion hindi yung nagsusulat ka. It is your personal or alone time with the Lord. At ang bunga nun, nagsusulat ka ng devotion kasi nare-receive mo yung mga message sa'yo ng Lord. Okay? So yun lang, and next time i-share ko sa inyo is gano'n nga ba ka-powerful yung Word of God? Bakit kailangan nating basahin ito? Bakit sa dinami-dami ng libro, Bible yung kakaiba? So we will be talking about the Bible. Mas magdidigdip tayo sa Bible. So see you there.